Blessed day, brothers and sisters. Kamusta kayong lahat? Lalo na ikaw ay nanonood palagi ng mensahe na kung saan ay binabahagi ko dito sa Jesus Online Ministry. Kamusta, kapatid? Render mo na ba ang buhay mo sa ating Panginoong Jesus? Nagkaroon ka na ba ng prayer of repentance na galing sa iyong puso, in humility and a humble heart? Dahil alam na ating Panginoong Jesus na sa bawat paghingi niya ng tawad sa harapan niya, ay alam niya kung totoo ba na ikaw ay merong humble at humility sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Dahil sinusuri niya ang bawat puso ng mga taong lumalapit sa Kanya kung totoo ba na sila ay nandoon yung totoong pagkakaroon ng pagsisisi o nandoon yung pagpakumbabaan sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang ating Panginoon Jesus ang nakakaalam ng bawat puso natin. At ang ating Panginoon, ang Master ng ating buhay dahil siya ang ating creator, siya ang una at wakas, at siya rin ang may hawak at may akda ng buhay ng bawat isa sa atin. Siya rin ang may hawak kung kailan, kung hanggang saan na lamang ang pananatili natin dito sa mundong ito. Kaya hindi natin kailangang magmalaki sa harap ng ating Panginoong Jesus. Ang lahat na meron tayo ay galing yan sa ating Panginoong Jesus. Okay? At i-elevate man tayo ng ating Panginoong Jesus, dapat nandoon pa rin yung pagkakaroon ng humility sa ating Panginoong Jesus, okay? Dahil kung hindi, dahil sa ating Panginoong Jesus, wala tayong karunungan, wala tayong kalakasan sa araw-araw. At hindi tayo mabubuhay kung wala ang provisyon ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat palagi tayong with humble and humility sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya ako, palagi pa rin ako nananalangin sa ating Panginoong Jesus at palagi pa rin akong humihingi ng tawad sa ating Panginoong Jesus. Sinasabi ko nga sa ating Panginoong Jesus na suriin mo, Lord, ang puso ko. Kumbaga, isi-dive in mo, Lord, ng mabuti. Suriin mo kung meron ba akong boastful, bitterness, envy, jealousy. Dahil ang lahat ng karakter na yan ay yan ang nakakapag-agree kay Holy Spirit o sa ating Panginoong Jesus. Okay, brothers and sisters. Kaya panatilihin yung pagkakaroon ng humble at humility sa harap ng ating Panginoong Jesus. So, mga kapatid, ang mensahe ko na mula sa ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito ay mula sa Book of Luke, chapter 12, verse 35 hanggang 40. Okay, so basahin natin mga kapatid. So, let's start mga kapatid. Verse 35. Stay dressed for action and keep your lamps burning. So, mga kapatid, ang ipinipahiwatig nito na ating Panginoon ay dapat always tayong vigilance. Kumbaga, ang ating pag-iisip, ayusin natin palagi. Dapat palaging nakaalan ito sa ating Panginoong Jesus. Kung meron man dyan na malagip o ano man na nakakapagpahadlang para sa pag-follow natin kay Jesus o nandoon yung mga gawain o kung ano man yung nakakapagpa-distract na ating isipan ngayong end times ay kailangan na alisin natin or dapat nandoon yung talagang focus tayo sa ating Panginoong Jesus na kailangan ay palaging naka-connected tayo sa ating mentors na ang ating Panginoong Jesus. Dapat palagi tayo nagbabasa, prayer, nandoon yung communication natin, hindi tayo nawawala sa alignment ng ating Panginoong Jesus. Okay? And keeps your lamps burning. So, itong keeps lamps on burning ay dapat palagi tayong on fire. Doon yung palagi yung awareness natin, lalong-lalo na sa spiritual natin. Palagi natin ito binubusog, palagi tayo nagbabasa ng mga mensahe ng ating Panginoong Jesus. Dapat nandoon palagi yung inaalala natin kung ito ba ay makakabuti or kung ito ba ay makakasama sa bawat ginagawa natin sa araw-araw. Nandoon yung palagi natin kilala at nandoon yung palagi yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Yung awareness natin sa ating spiritual, kung tayo ba ay nagkakasalang muli, okay, dapat nandoon yung pag-worship natin, palagi natin kausap ang ating Panginoong Jesus, yung nakakapag-on fire sa spiritual natin, dapat yun ang ginagawa natin, okay? Tanggalin natin kung ano man mga distraction, lalong-lalo na ngayong end times, okay, mga kapatid? And be like man who are waiting for their master to come home from the wedding feast so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Okay, so inaling tulad na ating Panginoon ito sa isang man na kung saan ay yung servant, halimbawa,
nagtatrabaho tayo, okay, iniwanan tayo ng ating amo sa kanyang bahay. Dahil siya ay merong pupuntahang mahalagang bagay. Ang ating Panginoon, ikinumpara ito sa isang wedding feast na mag-attend sa isang kasalan at iniwan ang kanyang servant sa bahay niya. Diba? Mga kapatid, na kung saan ay iniwan tayo ng ating amo, dapat nandoon yung nananatili tayong gising dahil tayo ang magbubukas. Kung saan ay pinagkatiwalaan tayo ng ating amo, di ba? So, sino ba yung magbubukas sa kanya kapag siya ay dumating, di ba? Tayo mga servant niya. Kaya, inahalin tulad ng ating Panginoon sa isang amo na umalis na kung saan ay nag-attend na isang wedding feast at katiwalaan tayo ng ating amo na tayo rin na magbubukas sa kanya sa oras ng kanyang pagdating. So, ang ating Panginoon ay ganun din. Inahalin tulad niya ang kanyang pagdating na kung saan ay dapat ang mga servant niya ay gising sa oras at panahon ng kanyang pagdating dahil tayo ang magbubukas sa ating Panginoong Jesus. Okay? Kumbaga is tayo yung sasalubong sa ating Panginoong Jesus. So, ganoon din, di ba, sa mga amo natin na kung tayo nagtatrabaho, di ba, tayo ang magbubukas sa ating amo sa kanyang pagdating dahil siya ay may pinutang mahalagang bagay. Wala naman na ibang magbubukas sa amo, di ba, kundi ang kanyang iniwanan at pinagkatiwalaang servant niya. So, tayo na pinagkakatiwalaan tayo ng ating Panginoong Jesus, dapat nandoon din yung magiging handa natin, dapat palagi tayong gising. Okay? Dahil nga, di ba, mababasa natin dito mamaya ng pagdating na ating Panginoong Jesus ay parang isang magnanakaw na hindi alam ang oras ng pagdating. Okay? Continue tayo. Idagdag ko lang sa verse 35 na kung saan ay mababasa ninyo yung tungkol sa keeps your lamp burning. Okay? So, ang buod na spiritual na aral sa verse 35 na yon, okay, ay hindi lamang sa nakatitig o nakaabang na mababasa natin sa Gawa chapter 1 verse 11. Okay? Nakalagay dito na, and said to men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. Hallelujah. So, mga kapatid, ipinapahiwatig ng ating Panginoon na dapat, sinasabi niya na keeps your lamps burning, dapat hindi lang tayo yung doon sa nakatitig lang, kagaya ng sinabi nga dito sa verse 11 na tinitingnan lang nila, nakatitig sila sa ating Panginoong Jesus na habang umakyat ng ating Panginoong Jesus. Yun ay ang pangyayaring yun, ayun ang kahuli-hulihan na kung saan ay nakisalo siya sa kanyang mga disipulo ng araw na yon na after ng resurrection niya, pagkabuhay niya, di ba? At pagkatapos nun ay iniakyat na siya sa langit, umuwi na siya sa kanyang ama sa langit at upo na sa kanyang trono. Okay, brothers and sisters? And then, sinasabi dito na bagkos, patuloy na pagtitiwala, pananalig, na hindi mawawala kahit na matagalan man ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi doon ay keeps your lamps burning. Okay, hindi lang tayo dapat nakatitig. Kumbaga is dapat kapag sinabi natin followers tayo ni Jesus Christ ay nandoon talaga yung sa puso natin na totoong nananalig tayo sa Kanya at nananampalataya hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Okay, brothers and sisters? Verse 38. If He comes in the second watch or in the third and finds them awake, blessed are those servants. Hallelujah. So, sabi natin Panginoon ay mapalad ang kanyang mga servants na kung saan ay nandoon yung awakening sila, gising sila sa oras ng second watch at third watch. So, alamin natin mga kapatid, ano ba yung sinasabi dito na second watch at third watch? Ano ba itong mga oras na ito? Okay, kasi sinasabi dito na ating Panginoon na if He comes in the second watch or the third watch and finds them awake, blessed are those servants. Okay, so napaka-bless ng mga servants or tayo mga servants kapag sa oras na iyon ay gising tayo. Dahil sinasaad dito na ating Panginoon na pwedeng sa mga oras na iyon darating ating Panginoon, pwedeng sa second watch or third watch. Pero walang sinasabing eksaktong oras. Okay? Kaya mapalad ang mga servant na gising sa ganitong mga oras. Okay? So, basahin natin ano nga ba ang second watch at third watch. Okay? Mga kapatid, ang second watch, ito ay nag-uumpisa ng 9 p.m. hanggang 12 p.m. Okay? Ito ay hating gabi. So, di ba, ang second watch ay dito ang oras na kung saan ay ang ating mga katawan ay pagod na pagod, di ba? Mga kapatid, lalo na yung mga full-time na trabaho na nag-umpisa sila ng maga at merong umuwi na ng gabi, lalo na pag ang mga trabaho ay nasa malayong lugar, babiyahe pa, di ba? Pag-uwi, minsan kakain, pagkatapos maglilinis ng katawan at matutulog na. Okay? So, kaya itong oras na ito na 9 to 12 p.m. ay nandito talaga yung himbing na tulog dahil nga sa pagod ang mga katawan. Okay? And then, karamihan talaga sa mga oras na ito ay nagpapahinga na ang mga tao. Kaya ang sabi ni Jesus sa Lucas 12:38, basahin natin.
brothers and sisters. So, sa 38, okay, ang sabi dito ng ating Panginoong Jesus, if he comes in the second watch or in the third watch and finds them awake, blessed are those servants. Okay, so inulit ko ulit. Okay, so yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya, mga kapatid, mapalad ang mga servant niya o ang mga taong gising sa oras na yon ng midnight. Okay, bakit ba ang midnight ay kailangan gising tayo? Kasi itong oras na ito ng hating gabi, ito ay simbolo ng pananalig sa tapat, sa gitna ng kadiliman at ng mundo, sa kabila ng pagod ng ating mga katawan. Okay? Itong 9 o'clock to 12 o'clock, ito ay oras ng proteksyon at panalangin. Kaya mga kapatid, nandoon din talaga na kapag ka 9 o'clock kami ng aking mga anak ay nananalangin kami sa oras na iyan. Okay? Kapag minsan, hindi ko nagagawa na manalangin kapag ka 9 o'clock, kapag ako ay may ginagawa sa baba. Okay? Sa Shikina store ng ating Panginoong Jesus. At pag minsan, nasa oras din kasi iyan ang aking paglalaba kapag gabi. Kaya minsan, hindi na kami nakakapagpanalangin ng 9 o'clock. Subalit, hindi ko man nakakasama ang aking mga anak sa panalangin ng mga oras na yan. Ako talaga, inihikayat ko talaga ang sarili or nandoon talaga yung bago ako matulog. Okay? Nandiyan yung aking panalangin talaga sa mga oras na yan pagsapit ng 9 hanggang 12. Okay? Kasi, dito sa mga oras na ito na kung saan ay nagsisimula ang malalim na gabi, dito nagsisimula ang mga masasamang balak ng mga tao. Hindi man natin nakikita o nararamdaman, ito na yung pagkilos ng mga masasamang tao na kung saan ay nasa under sila ng kadiliman. Okay, di ba? Nandiyan na yung papasok yung mga magnanakaw, di ba? Nandiyan na yung nag-iisip sila na andyan yung mga tao na kasagsagan ay pagod na pagod at tulog na tulog. Okay? At hindi man natin nakikita, hindi nyo man nakikita na sa kabila ng hindi lang magnanakaw ang papasok sa inyong mga tahanan, ay nandoon din na kung saan ay nakikipaglaban espiritual ang ating mga katawan dahil nandiyan nagsisimula ang pag-atake ng kaaway na kung saan ay si Satan. Okay? Kaya napakahalaga nitong oras na ito ng panalangin na simula 9 p.m. hanggang 12 p.m. Okay? Dahil merong mga pag-atake o spiritual force na hindi natin nakikita. At ito ay ang pagkilos ni Satan, kaya napaka-importante, brothers and sisters, na sa oras na ito tayo ay nananalangin para sa proteksyon ng ating pamilya, para sa trabaho, komunidad, okay? Para sa bagong simula at pagsapit ng madaling araw. At ito rin ay paghahanda para sa himala at tagumpay. Dahil ang dulo ng second watch o hating gabi, okay, yung midnight hour na 12 p.m., ang oras kung kailan madalas mangyari ang malalaking himala na kung saan ay makikita rin natin na nakasulat dito sa Biblia gaya ng paglaya ni na Pablo at Silas sa kulungan. Okay, so basahin natin mga kapatid, ito ay matatagpuan sa mga Gawa 16:40 or Acts chapter 16 verse 16 hanggang 40. So, bago natin basahin mga kapatid, okay, nais ko lamang malaman ninyo na bakit nga ba napaka-importante na gising tayo sa mga oras na ito or dapat ay nandoon yung nananalangin tayo sa mga oras sa pagitan ng 9 p.m. hanggang 12 o'clock, okay? Gaya nga na sinabi ko, di ba, hindi lang ayan yung mga magnanakaw kasi alam naman natin na kung secure naman ang bahay nyo, hindi kayo papasukin ng mga magnanakaw, okay? Pero bukod nga dyan, sa mga magnanakaw, ayan yung oras na may mga balak ang mga masasamang tao na sila ay nasa under ng kadiliman, okay? Kagaya nga na sabi ko, ang mga oras na ito ay nandoon yung spiritual, okay, ng kadiliman na galing kay Satan dahil nagsisimula na siyang mag-atake, lalong-lalo na sa mga servant at mga pinili ng ating Panginoong Jesus. Nandiyan talaga yung spiritual na pag-atake. Okay?